meron pa silang makaibang lupa at property. Dangan nga lang. Where are you going, Rain? Where are you going? Huh? Good morning, guys. Punta tayo ng park. Magang umaga. Ang ingay yun. Walang klase sila, Anika, guys. Today is Wednesday, February 26. Ayan. Kasi may festival. So, wala silang pasok. Come here na, Anika. Ay, there's a dog. Dog. This is a dog, right? Labas ko muna itong mga bata kasi mamaya. Lalabas kami nila, mister. Kasi magpa-fasting daw si mister. Anika, come here. Pakain daw siya sa labas. So, magbe-break daw siya ng breakfast. Magbe-break daw siya ng fasting mamaya mga alas 4 ng hapon. So, ewan ko lang kung makapag-fasting din ako. Dahil nga, umaga pa lang hilong-talilong na ako kalilinis ng bahay dahil festival nga. Come this side. Kaya ilalabas ko muna tong mga bata ngayong umaga. Kasi usually hapon ko sila nilalabas. Ang aking ano. Ramdam ko ng pagtanda. Sumasakit na yung mga ano ko. Tawag nito. Mga kasukasuan ko. Pati yung paa ko. Hype na hype yung mga bata at nakagala. Diyan na! Diyan na! Ate, be careful. Yung batang yan, ano yan, nakatira doon sa rooftop. Gutom na ako, nahihilo ako sa gutom. Tingnan ko lang mamaya kung di ko talaga kaya yung fasting. Last year naman guys, nagpa-fasting ako. Kaya nga lang natigil na. Parang need pa ulit mag-adjust ng katawan ko. Be careful, be careful. Oh, what happened? Go na, go na. Ay, uy! My God. Slow! Slow lang rin, ha? Slow, slow, slow. She knows. She knows. Anika, sit properly. It's okay, it's okay. Tara. Oh, fall in line. Kasi nagkakagulo. Oh, it's okay. I'll talk to them later. Oh. Hey, no! Boom, no pushing. My God. Be careful, be careful. Slow, 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 slow. Slow, Rain. Slow. Be careful. 1, 2, 3, slap! Huwag mo ganyan yung paa mo, day. What is the train? Yee!
water. You finish it all? I thought you're going to give me some. It's okay. So, nandito kami ngayon guys sa temple. So, mag-date lang kami. Ate. Ate. Tapin. So, bumili kami ng prasadam. Ay, what is that? Ang prasadam is yung parang blessed food yata sa kanila. Asan na ba yun? Ito yung sa aking sweet. This is sweet, right? Ito kay Papa, yung lemon rice. Mama. It's still hot, sige. Kain tayo, guys. We're going to break our fast. So we ordered noodles. Chili paneer. It's getting through, guys. After this, we're going to Tangban. We're going to Tangban, Turong. Just Turong. Yay! So we've got masala dosa. Masala means? Masala means spicy powder. Huh? Masala means spicy powder. So spicy. Masala crispy. Very good, ate. She knows masala. Can you please show us to what is masala, de? Ito yung masala. What's inside? Hello, stuff. That is stuffed with potatoes. Ayan. Yun yung sinatawag nilang masala dito. Means may patata sa loob. Continue to you guys. So we've got cottage cheese 65 or yung paneer 65. After we eat this, we're going to the Sanglan for walking. We didn't walk before Ah. when I was 5-year-old. Oh. Why I'm 6 years old now? Ayun na yun. Do you have lemon? Black, onion soup. Yeah. Oh. Ito na rin. Sit here. It's good. But oily. Highly. Natural because noodles, right? We're not having any non-vegetarian today kasi na festival today. Kaya noodles natin puro gulay. Sarap. Ate? Yeah, dragonfly. Bah, I can't stand it. What happened? Smell. Smell. I Rain. can't stay in it anymore. Did you but only to lie down somewhere? So, nandito kami ngayon guys sa Tangban sa Papa, I papahinga. can't stand it. Yung amoy ng lake.
it will become more stinky because it's going to be summer, right? Smell. Iba yung amoy ngayon ng takman. Although may amoy siya before guys, pero ang tapang yun ng amoy. Pang naghalo yung malangsang isda na amoy nung takpan na parang imburnal. Ewan ko na lang. Imagine nyo nung yung amoy. Oh my gosh. What is that, Rain? You're feeding a dragonfly with the sleep. No, they don't eat that one. Why? Then which would they eat? I don't know. So, no, wait. What crispy on it? I'll play and cover my I guess I'm going to have a stomach pain of smelling this kind of huh? 10 minutes will live. Si Lore pa wala rang pakialam. Basta enjoy niya yung buhay niya. Oh, there's flowers! Yes, it Which kind of is. flower is this? I don't know. What is that there? So sharp! Come here, Rain. Come this side. Don't go there. Ate! Kiss bis mama. It hurt me! Diba, ang sarap-sarap ng makis. Diyan ka na. Sarap-sarap. There you get by the... Ang gusto kong mahiga. Ako, amoy, Diyos ko po nakaka-turn off. The grasses is much better compared that side, right? Huh? Not last time. This is different. We're used to that other side. But the grass is much better compared there. I can't Flat. Huh? Pearl. What happened, Rain? Yeah? Inom na. Oh, wait lang. Buto. Kung kauuwi lang natin tapos galing sa kainan tapos buto na pag-uwi. Kauwi lang namin, guys. At ito yung panghapunan ng mga bata. Banana, rice, tsaka yung milk. Go and eat there. Did she wash her hands already? Go there. Nagutuman niya naman kasi yan si Loreng. Hindi naman pinatagutuman yan. Ang dahil katok niya. Sagit lang. Sasampay pa ako ng mga damit. Okay. Bago kami umalis kanina, nakalimutan ko isampay yung mga damit andun sa loob ng washing machine. Bukas na ako maglinis. Tomorrow, I'll wash the, clean the house. Maglinis naman kami kanina ng bahay. Dangan nga lang. Siyempre may mga bata. Hanggang pangarap na lang yung malinis. Yung maayos na bahay. Malinis naman kaso ng makalat. Pangarap ko na, ang pangarap lang muna ngayon yung maayos na bahay. Are you going to office tomorrow again? No? Work from home. Pag makapagpay na ako. Ito, hindi ko alam kung ganas din to ng iba na, especially sa mga mamshi na katulad ko. Yung gusto mo din sanang matulog kasabay ng mga bata. Dangan nga lang. Ang dami mong iniisip na yung mga gagawin mo sa sa bahay habang tulog sila. So hindi ka na makakatulog. May butas para itong damit ko. Ang tibay rin itong alam niyo naman na itong damit ko. Ano ba to? Ano ba itong bakal? Yung itong damit. Give it to, still there, milk is there? Where's mine here? This one. Your coffee seems like pain. Yes. Coffee. I don't like the kind of coffee. Yung kape
sila dito. Parang namumuti yung mga kape. Still hot. Did you put some? I don't want, please. Did you add some sugar in this one? Kape tayo, guys. You're gonna get your food na ate. It's hot, be careful. Banana and rice. Gusto ko magpahinga. Pahinga ko tayo sa lupa. Hindi na ako nga kain. Yun yung kinaan ko kanina, yun yung makulang ko. Tayo, nananaba na naman tayo. Maintain ko na lang ngayon guys yung ano ko, yung kilo ko na 53 kilos. Hindi ko alam. Bukas mag-aan tayo. Magtitimbang ko kung may na-add ba. Kasi minsan nag-55 ako, tapos balik na naman ako sa 53. Na-maintain ko na lang yung 53 ko, pero dangan mo na mukha. Feeling ko guys, parang mukha pa rin ako mataba. Mukha pa rin ba ako mataba? Malaki talaga yung braso ko. Asset ko na talaga to. Kahit ano ko, ang laki talaga ng braso ko. Itatabi ko tong curd kasi mag-ano ako bukas. Mag-facial. So, isi-share ko sa inyo yung daily, hindi naman yung daily, yung weekly routine ko na 3 or 4 times a week ako nag-facial. At yung ginagamit ko guys is mga natural ingredients talaga. Doon may mga products ako na binibili. Pero yung ano ba tawag nito? Pang exfoliate ko, all are naturals. So, wow, naturals. All are natural. Yung pang exfoliate ko, yung pang, ano ba to? Yung face mask ko. Yung mga cream, syempre, sa labas na, hindi ko naman siya magagawa, guys. Mas na ba yung ponytail? What you guys are doing there? Give it to baby Rick, please. Ano na rin, oh. Don't allow her to play the water bottle after she drinks. I'll wash her out, okay? The clothes. So ready na. I'll try to do workout. Like that. Pa, can you please clean the bed pa? Can you please clean the bed? Arrange the pillows then. I need to do workout. Let me see if I can do it. Cesar, bili! Sis! Bili mo na mag-exercise ni Lauren. Bye! Give me the bug. Today 7 watching. Give me bag after. Hello, what's this? Sleeping gani. That one. Lemon water tayo sa gabi, maligamgam. Mag-night routine tayo. So anyway guys, di ba nga last time nabanggit ko sa inyo yung kwento ng buhay ng lola niya. Ayan. So, yung lola niya is from poor to rich. So, yung lola niya is
second wife na siya, pangalawang asawa na actually siya. Kasi namatay yung unang asawa nung tatay ng biyanan kong lalaki. Ayan, so, dahil nga mahirap yung lola nila, mister, alam niyo naman dito guys sa India, nung mga kapanahunan, may mag-aalok na bibigyan ko ng magandang buhay yung anak mo, ipakasal mo sa akin. Parang naloko yung lola nila, na yung lola ng yung magulang ng lola nila na naengganyo sa sinasabi nung lolo nila na ganito ganyan, bibigyan ko siya ng magandang buhay. Ang ending guys, nung pagkakasal nung lola nila dun sa lolo nila, lubog pala sa utang yung lola nila. Yung lolo nila, lubog sa utang. Hanggang sa nagsuffer yung lola nila, mister. Ang nangyari, nung nabuntis siya, hindi ko na alam kasi before, kasi mga kapanahon nito, mga bata pa lang kinakasal na eh. Si biyanan kong babae, no, kinasal sila nung ni biyanan kong lalaki, nasa 13 anyos pa lang nun si biyanan kong babae. Ayan. Hanggang sa nabuntis yung lola nila, dito nga sa tatay nila, yung sa biyanan kong lalaki. Nung habang pinabubuntis niya yung anak niya, namatay yung asawa niya guys kasi nagkasakit. So, mantakin niya yun at her young age, buntis, mahirap. Alam niyo ba guys kung ano yung nagtulak sa kanya na ibahin yung buhay niya? Bumalik siya dun sa magulang niya, yung lola nila. Bumalik sa magulang niya, gusto niya tapusin yung pag-aaral niya. Hindi ko lang na guys kung paano nakapag-aral o sino nagpa-aral doon sa lola niya. Nakatapos ng pag-aaral ng edukasyon yata yung natapos niya kasi naging guro yung lola nila eh. Naging guro hanggang sa naging principal yung lola nila. So, that time, hindi na talaga nag-asawa yung lola nila guys. Talagang binuhay niya talaga yung nag-iisa niyang anak, which is yung biyanan ko lalaki na instant na ibigay ko sa iba yung pagmamahal ko, ibibigay ko na lang sa anak ko yung pagmamahal ko at yung buong suporta kung ano mang meron ako. Parang naging ganun yung mindset ng lola nila. At ito nga yung nagsasabi nga, very stingy nga daw yung lola nila. Kasi kahit sa pamilya mismo ng lola nila, sa magulang o kapatid, hindi talaga siya nagbibigay pag may napupunta na hihiram ng pera. Hindi talaga siya nagbibigay. And during that time, habang nagtuturo yung lola nila, siyempre nasa probinsya. May mga ibang mga magulang na nagbibigay ng mga libreng prutas, yung mga pulses, bigas, kung ano-ano, kaya hindi namimili din yung lola nila ng mga pagkain kasi may nagbibigay na sa kanila. Samantakan niya yun yung sweldo niya, tapos hindi pa siya nagpapahiram. Doon na unti-unting nakapagpundar ng lupain yung lola nila. Hanggang sabi ni Mr. yung nakita niyo doon yung bahay nila na sinasabi ko na yung cabinet yung nakalagay nung puro daw yun, ginto yung nandoon. Na, siyempre, wala naman siyang pinagkakagastos at iisa lang yung anak niya. So, saan ba mapupunta? So, nagpundar hanggang sa totoo lang guys, yung lupa na nakita niyo yun, hindi lang naman dapat sana yung lupa nila, mister. Meron pa silang mga kaibang lupa at property. Dangan nga lang, siyempre, dahil lumaki sa layaw yung tatay nila, kasi hindi naranasan yung hirap dahil siyempre, ikaw bilang isang magulang, ayaw mong iparanas yung nangyari sa'yo doon sa naging anak mo. So yung naging bad effect nun, parang hindi na-realize ng tatay nila na kung gaano kahirap humanap ng pera. Yung ganon. So nag-asawa na, nagpakasal na sila ni biyanan kong babae. Sa sobrang bait ng biyanan ko guys, nagkalubog-lubog sila sa utang. Why? Kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo gumagawa ng mga alahas yung biyanan kong lalaki. Sa sobrang bait niya, meron silang tinatawag dito na magpapagawa. Siyempre, may down payment 'yon. Tapos yung kalahati pag natapos mo na yung produkto na ginagawa mo. Ang nangyayari kasi hindi pa tapos, nagsasabi yung mga customer niya na kukunin na kasi kailangan, babalikan na lang ng bayan. Hanggang sa, ganun lang lagi yung sistema ng nangyayari sa kanila. Hanggang sa, yung biyanan ng babae, nag-iiyak na kasi nga, naglubog na sa utang. Ito naman biyanan ko, hindi talaga siya nakikinig guys. Doon sa
asawa at magulang niya. Kasi lumaki talagang spoiled. Hindi nga sunod sa layaw. Ayan. Hanggang sa nagsabi na siya doon sa nanay niya, which is lola nila mister, na ibenta yung ganitong lupa, yung ganyan. Eh syempre yung lola nila, nag-iisang anak lang. So, ibenta. Hanggang sa nabenta unti-unti yung mga ari-arian nila, pati yung alahas na ibenta din. Hanggang sa ito na lang yung natirang lupa sa kanila guys, na ayun nga yung lupa na pinaparentahan nila. So, naging ganun yung sistema. Kaya ngayon lang na-realize nung tawag nito, ng tatay nila na parang parang ito kung ano pagkagago yung ginawa niya nung sila mister pa lang. Kasi ngayon na-realize sa mga apo niya, mga babae, ayan. Parang doon na-realize na mali yung ginawa niya before. So, ayan, sabi ko sa kanya. Kasi guys, alam niyo kung bakit naging gano'n. Hindi niya naranasan kung paano maghirap. So, parang wala silang, tawag dito, kumbaga wala silang experience kung paano masosolve yung isang problema. Kasi nga may lupa kami ganito, may lupa na ganyan. So hanggang sa naging gano'n na gano'n yung sistema nila, hanggang sa wala, yun na lang yung natirang lupa sa kanila. Nung pumunta kami, nag-hospital kami kay Rain guys, yung na-accident si Rain. Pinakita sa akin ni Papa yung dati nilang ari-arian doon. Masabi niya ngayon mahal na kasi nasa town proper talaga yung ari-arian nilang yun. Ngayon pinatayuan na ng apartment. Sabi nga ni Mr. kung hindi na sang ginawa ng tatay niya, baka ngayon medyo maalwan-alwan yung buhay nila. Parang kasi pag nung may problema sila, takbo sa lola. Ngayon na wala na yung lola nila, wala na. So yun yung kwento ng lola nila guys. Ayan, so isa lesson learned niya rin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung may problema, share it with your partner. Ayan, wag itago. Kasi before guys, yung kararating ko lang dito sa inyo, sa mga unang-unang mga naging followers ko, alam niyo na yung nangyari sa amin, na nalubog din kami sa utang kasi si Mister, ganun din, kung anong ginawa ng tatay niya, ganun din ang ginawa niya. So sabi ko, alam mo naman na ganun yung ginawa ng tatay mo, ginawa mo din. So ano nga tayo ngayon. Pero ngayon guys, medyo okay naman na kami. Unlike talaga before, talagang super stress yung nangyari sa amin. So nagpapasalamat din kami sa, alam niyo ba yun yung iniwang legacy ng lola niya. So that's it for today's video guys. So maraming salamat sa pagsama ngayon sa ating vlog, and hope you enjoy our today ganap. Ayan, so kita-kits tayo ulit sa next vlog. Paalam guys, good night, and always po tayo mag-iingat. Paalam, God bless.